Atong hatagan si Lord ang pinaka-the best nga palakpak. Hallelujah! Andam na ba ang tanan sa tinod na pagbabago? Hallelujah! Murag hinay man, andam na ba ang tanan? Come on, let's praise the Lord. Hey! Whoa! Come on and sing, everybody sing, sing. Hey! Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice. Come on and sing all together, everybody. Whoa! Come on and sing. Hey! This is the day. Oh, this is the day you made. And your mercies are new. Your promises true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in. Ating taas sa makamot. Supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sign that has to be made. Oh Lord, come on everybody, hey! So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, come on, sing. Our praise, we will sing. Whoa, whoa. Come on, this is the day. Oh, this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad. Ating taas sa makamot and declare. Rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, come on everybody. One. So my heart will sing. You are good. And with every, come on, praise Him. Our praise. So my heart will sing. You are good, you are good. And with every, come on, praise. Hey, sing. Whoa, come on, let's say it all together. Come on, let's clap our hands. Everybody clap your hands. Come on, clap your hands in the air. Come on, as you clap your hands, come on, praise Him, the name that is above every name, our Creator in heaven. Come on, this is the day. Hey! So I will give you praise, whatever comes my way. This is the day you made, so I will give you praise, whatever. Come on, louder. This is the day you made. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you. Come on, louder. I'll rejoice in you. Sing. Come on, everybody, lift up your voice. Whoa, whoa. Come on, so my heart. So my heart. Declare. Hey! And with everything, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good. And with every, come on, lift up your voice. I will praise. Whoa! Come on, lift up your voice, sing. Whoa, whoa. Hallelujah. Praise Him! Come on, everybody! Come on, tayo natin Diyos! Ipakpakin mo mga kamay! We will claim the victory! Hallelujah!
Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, everybody! Hey! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on and shout His name, Jesus. Hey! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Let's celebrate! At Pinoy kapaguhan! Kahit tabon na sa Davao! Come on, let's declare this! Yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Come on, raise your voice! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a... Come on, everybody say it! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice. Come on, everybody, let's rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice. Hallelujah, give Him praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will rejoice. We will rejoice. Yes, Lord, we worship you in this place. Right now, walay lain nga susi. Aron kita mo daog. Just worship the name that is above every name. Worship Him in spirit and in truth. Come on and sing. We won't fear the fight. There is one who's stronger. Yes, Lord. Hard pressed on each side, we will not lose sight of the one who's reign. At itaas sa makamot and declare, one name holds every victory. One voice that silences the enemy. One king, come on, lift up your voice. From eternity, oh, Jesus, Jesus. On the battlefield, your power is revealed. Giants fall defeated. Come on. We are taking ground. Walls are falling down in the mighty name of Jesus. One name holds every victory. One voice that
worship Him with all your heart. Everybody close your eyes to worship the name of Jesus. Yes, Lord. And worship. 'Cause every victory is yours. Every victory is yours. You rose, you reign. Death is buried in the grave. Hell cannot defy him. You rose, you reign. Come on, declare. Every victory is yours. Every victory is yours. Hey, oh, death is buried in the grave. Hell cannot defy your name. You rose. Come on and say one name, everybody. One name holds every victory. Come on, lift up your voice louder. One voice. That silences the enemy. Oh, one King who reigns for all eternity. Oh, Jesus. come on, say His name. One name holds every victory. One voice silences the enemy. One King who reigns for all eternity. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh. Come on, kasi to worship Him. Wala tayo laing hope kundi si Ginoong Jesus lang yun. Worship His holy name. Oh, my soul, my hope is in you. My hope is in you, Lord. Oh, our hope is in you, Lord. Oh, I found joy in you, Lord. Oh, giants are falling all around me. Demon has to flee. He's defeated. Oh, come on, let's sing out. Oh, come on, lift up your voice. Lift up your voice. Ang atong tingog, dako kay nagkahimuan. Whether ikaw, yabag ka o unsa ba, ang imong tingog, dako kay nagkahimuan to worship, to empower us, to empower people. The victory Is yours. Say, oh, come on, everybody. Whoa, whoa, it's the Lord. Yeah, come on. So we says every victory is yours.
voices, sing. Whoa, come on, lift up your voice, everybody. Sing it to the Lord with power. Whoa, the battle is the Lord. Say, oh, yeah, oh, oh, say, oh, the battle is the Lord. The battle is the Lord. Say, oh, the victory. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Lord, we believe with all our hearts na nakakita ka sa among mga kasing-kasing o sa among mga huna-huna. Nang among mga kasing-kasing, Lord, walay laing panganduin ini. Ngang imo ang gingharian moabot. Ug ang imong kabubuton mo'y matuman. As you taught us, our Lord Jesus, our Yahushua HaMashiach. This is how we are going to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Salamat daog naming daan, Ginoo. Because the battle does not belong to us, but the battle belongs to you. We know, Lord, we are right on your will and on your ways. Salamat, Ginoo. May bala na mo pa more karon, Lord. Kung unsa imong plano alang kanamo. Kung unsa, Ginoo, ang imong ipabuhat alang kanamo. As a body of Christ, as your body, Lord Jesus. As your army in the kingdom. As kingdom citizens. Salamat, Ginoo, nga mas masabtan pa namo sa yano nga pamaagi. Salamat, Lord, sa anointing of words nga imo, Ginoong ibubo nga ni sa imong ubos nga alagad. Masabtan sa imong mga kaanakan, o Dios. Ang imong mga mensahe nga imong ipadayag nga na kanila. Ablihi, Ginoo, nga mo mga salabutan, O Holy Spirit of the Lord. Tagay kami sa kaalam. Tagay kami sa kahibalo. Nga masabtan namo, Ginoo, ang imong mga pulong, ang imong kabubuton alang kanamo. Nga magamit pag yun mo, Lord. Dili mi mga Kristohanon nga nagpakaroon ingnon. Nga mga Kristohanon. Apan mga Kristohanon mi, o Dios. Kaparte sa imuhang mga piniling katawhan. Nga way laing naa sa kasing-kasing. Kung dili mao ang pagsunod. Kung unsa ang imuhang kabubuton. Gamit ang imong mga katawhan, o Dios. Amoy kong gidayeg, amoy kong gipasalamatan. Amoy kong gisimba. Mapataas ang imong pangalan, o Dios. We declare your kingship and that you reign over us all. Our Yahushua HaMashiach, our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of Abba, Father in heaven. We love you and we worship you. In Jesus' mighty name, amen and amen, amen. Maglingkod ta. Medyo
nahikugang ko kaya nahikugang. Kaya gusto mo ito sa nakugang. Na surprise. Pero dili gid ay dapat ka ma-surprise so kay anything could happen under the sun no by the plans unsay plano sa Ginoo. Kay samtang ko nag-andam para paingon diri naga ano mo ni pure sa ano sa amo ang suoton paingon diri. I was just humming the song, no? The victory is yours, the battle belongs to the Lord, no? Katuwa kanta atong worship song karon. And then pag-abot ako din himoy ako nadunggan, no, nga worship song. Lahi gyud ay ginabuhat sa Ginoo karon. Nailahing ang mga mensahe, na mga pinasahi nga mensahe ang atong Dios sa langit. No, grabe nagbuhat mo gabi gahapon no sa ato ang Yom Kippur. We were somewhere celebrating our Yom Kippur also kami ni Bishop. Kini nga mga panahon na nagatanaw gyud ta no og naga-reflect no sa mga mensahe sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Whatever decisions nga atong pagabuhaton mo apekta gyud baya og dala og impact ngo di lang sa iyaha personal sa bishop kundi sa amo pod nga iyahang kapamilya and of course sa inyuha nga iyahang flock no ni bishop. Samtang nagtan-aw mi pagka taod-taod no when we were already on the grid we see no nakita namo nga grabe pati ang langit. Nakita na mo ito nga post? No? Pati ang langit nag-purple? Murag ang ako ang hibalaan nga mag-purple o maglain ang lain ng color. Dito roman sa Finland, sa Iceland, no, dito sa Aurora Borealis, dito sa ano. Pero makita ni mo din mo, anak, yun ko nga, naagyo'y pinasahi. Nabat oh, grabe, tingala ko nga, ay, nag-purple man. No? Gusto lang sa Ginoo isulti sa ato kining a verse. Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Kaugmaon nga dunay paglaom. And in those days, ni atong mga adlaw, when you pray, I will listen. Sa dihang magampo mo, dunggon ko kamo. Ingon si Lord sa ato, and if you look for me wholeheartedly, sa dihang atong unahon siya, atong pangitaon ang iyang pagkamatarong, ang iyang kabuboton, niingon siya, makitaan jud nato siya. You will find me. Dili ba na siya royal code, the king himself of the kingdom of heaven is nag-isulti sa atoan ni ini kay balo ko sa ako ang plano alang kaninyo. Ang akong plano tagahaan ta mo og maayo nga kaugmaon. Kaugmaon nga adunay paglaom. Bright future. Inya nimo tapad bright future. Bright future naman siguro, pero na siya nga, brighter life future. At today, brighter future life. Hallelujah. So our theme this year, as you know, no, nga, ang atong tema gyud karon nga tuig is transforming society through kingdom leadership. Kanag yung paghari, ang paghari sa Dios, mao gyud ang atong gusto no nga klase sa pagpangulo o sa leadership. So tagaan ta mo aning mga sikreto nga probably na miss nato na for so long. So write this down. Himuag gini o isulat na sa inyong mga post o sa inyong mga tablet o sa inyong mga pen karon og namin nagdala ba mo. Becoming an agent of change. Ingnan na siya, becoming an agent of change. Isulat na ninyo, write it down. Becoming an agent of change. Because if you decide to be one of those who will really say, gusto ko, mahimong agent of change. Hibalo kong adunay dako kayo ng impact in the spiritual realm. And I want to show you, so sekreto, nga probably wala na ito makitaan pa, hangtod gikan pa sa una. Kung saan mga sekreto, niya nga mahimo kita nga,
agent of change. Mga tao nga gamiton sa Dios alang sa kabaguhan. Kinang tinuod nga kausaban ug tinuod nga kabaguhan. And I want to focus on this basic subject. Kini gitawag nga the power of initiating change. Ang usa ka gahom no sa pagpangunag yun ug kabaguhan. Kitay mo initiate, kitay mo una. Ug unsa ang power ni ana? Kinahanglan number 1, kinahanglan makasabot sabta nato. Nga adunay gitawag nga proactive and reactive leadership. Ina proactive? Sige, repeat after me. Proactive o reactive. Duha na ka book, leadership. Proactive and reactive leadership. Pag mayroon gani ka nga agents of change, it has to do with initiating change. Pag mayroon gani ka nga agent of change ka, it has to do, mag-abuhaton gini mo na nga ikaw gyud mag-una. Amen. Ikaw gyud manguna. Alang sa kausaban. Dili na mahimo sa katao lang. Dili na mahimo kinahanglan sa pipila ka tao lang. It needs a multiple no nga team effort. Kinahanglan ka team gyud ta niini. Alang sa kausaban. Amen. But ningon siya dire, so agent of change has to do with initiating change. But you can end up being a leader who is reactive or proactive. Ug ang Dios dili gusto nga ikaw mahimo ka nga reactive leader. So meaning nag-react ka lang. Na ay action unya ang imong hitabo nimo mura kag nag-react lang. To react means nga something has already na anay nahitabo and now you are trying to respond. Igo na lang ka mo respond to it. And it's too late. Usahay, it's too late. Bugbog sarado ka na bago pa ka naka-react. And you know what? The sad thing is, dugay na nga panahon nga ang church has been a reactive entity dinhi sa ato ang sosyedad. About 22 years ago, naghimo sila usa ka research diha sa mga kasimbahanan. Gusto nila ma-find out nga they wanted to find out how far ug unsa nakalayo na behind ang church. Gikan sa progress sa pag-uswag ba? Sa pag-uswag sa atong sosyedad, sa ato ang nasod, even sa whole world as a whole ba? Because churches naman are all over the world, di ba? And then, so naigihimo nila nga survey, research. And based sa ilang research, nakakonclude sila nga ang church, ang eklesiya, ang Senado. Nakainomdo mo sa meaning sa eklesiya? It's a political term. Na ang original niyang meaning is Senate. Usa ka Senado. Nga nagapatuman kung unsa ang balaod sa ilahang emperor o sa ilahang hari. So kita ang eklesiya. Amen, hindi naman tapat eklesiya ta. Kita ang eklesiya nga gitagaan og responsibility nga mapatuman kung unsang intention sa ato ang hari. Una kay balota kung kinsa ang atong hari. Ikaw membro ka ani nga Senado. Ingnan imong tapad Senado ka taga Senado manday ka. If you are a church, you're a member of the Senate. You are as old as 2024 years. Duhan na kamilenium. Ikaw nga membro o ang church o ang Senado sa Kingdom of Heaven na purma. Ug ikaw karon kaparte ka ni ana. Namang kaisa mga ka sa mga gipang tawag o gipili. Kisa may mga piniling katawan sa Dios dire. So ikaw, you are an ecclesia. You are a member of the Senate of the Kingdom of Heaven.
And sad to say, nabiyaan ta sa dagan sa sosyudad. 30 to 40 years behind. Murapod og Pilipinas. Ing-ana na ta ka behind when it comes to economic development. Mato ka sa ubang mga lugar, mayon kita. Mato ka Korea, mato ka Japan, mga first world countries, Europe. Wala. They said we are 50 years behind. So at least ang church, 30 to 40 years behind lang. Pero piya gihapon kay dagan kayong may tabuan na. Kung 40 anyos ka, nagminupos ka na, bago ka nakaapas. My goodness. So that means that at the time, one example that means nga by the time nga ang church gitawat na niya ang radio, nga okay day ang radio gamiton, it was too late. Kaya nga naman, niabot na ang television. When television was first created, kung sa giabot po sa church, yun po sila nga, demonic lang TV. Dito mo gamit ni Ana. And by the time nga ang church nag-accept ni ini, ang kalibutan gi-control na ni. Sa diyang gi-invent nila ang internet, ana na po ang church, dito mo gamit ni Ana kaysa 666 na. Sa demonyo, demonic na. And by the time the church even until now, they are still trying to figure it out. Ang world had already controlled it. The world had already controlled the internet, the web. World. That's why mahita mo sa ato, we are always, pimaninti lang ta nagagukod. Pimaninti ta nagagukod. At mayon ko sa imo karon, that must change. Now. Baguhon na to ni. Di ta mo alaw nga pimaninti ta left behind. Pimaninti ka mabiya sa dagan. Kay wala ang Ginoo, God did not leave the earth in the hands of the world. Iyan ang gibilin diha sa mga kamot, sa eklesiya. Amen. Gibilin na nimo. Gibilin supposedly sa Lord ang kalibutan diha nimo, ingnan nimo tapa diha nimo. Kanato ni gibilin ang eklesiya ang gibinlan ni ini. So we are supposed to be not reactive, but proactive. Amen. So I want to show you something. And write this down again. Isuwat ni sa imuha kung sa imuhang klase nga notes karon nga imong gigamit. The change option. Sulat ni, the change option. What do I mean? Sa diyang mayon ko change option. Kay diha sa pagbabago na always option. So unsa ni siya? Tanawa ni. What do I mean sa diyang mayon ta option? Well, ano sa isugutan kung unsa di ay ning change? No, for just a minute or two. Listen to this. Unsa ang kabaguhan o kausaban? Number one, the one thing that is guaranteed nganhi sa atoang kinabuhi is change. Walay garantiya sa ubang mga butang diri sa kalibutan. Kay pwede gyud nga karon daog ka, sunod minute, another minute, pildi ka. Pwede gyud nga in 1 minute, dato ka. In another minute, you are 6 feet below the ground. Ang garantisado lang always is ang kausaban. Change is the only guaranteed thing in this life. Kung nakahibalutan ni Ana. Ano ikaduha? But ikaduha is, you cannot you cannot stop or avoid change. Dili nimo pwede nga paundangon or imuhang sibatan or imuhang likayan ang kausaban.
Kay pwede gina mahitabo any minute from now. And even ikaw, nakahibalo ka, mabati ni mo na, nga adunay gay kausaban. Even sa imuhang panglantaw, even sa imuhang kinabuhi, makita ni mo na adunay kausaban nga nangitabo sa imuhang kinabuhi. So, miyon ko sa imuha, whatever is happening to you right now, kung sa ang mga pangitabo, kung sa eksperyensya nga imong na eksperyensyahan karon, muyon ko sa imuha, ayaw ka bala ka, dili na magpirmi. Dili na magpirmi. Pwede gina in just a twinkling of an eye, baguhon sa Ginoo ang tanang circumstances sa imuhang kinabuhi. You cannot stop it. Dili nimo pwede paundangon, dili pud nimo pwede likayan. Ang imo na lang na i-embrace nimo ang change. So the option is, number 1, pwede gyud ka nga mahimong biktima sa kausaban, or number 2, pwede gyud ka nga mahimong agent of change. So that's the 2 option. Mo na ang option, mo na imong pilian. Kining duha ka butang. Pwede ka mag-decide karon. Pwede ka mo decide nga muhuwat lang ko sa dihang mahitabo na ning tanan. Pag mahitabo na nakausaban, huwaton lang ako na siya. Gilang gud agad. Then I'll suffer kung unsa man ang consequences siya na. Sige lang, ako lang ang tuson. Saon taman. So pwede mo yun ka na. Or moingon ka, I am going to step out and determine what happens so I could become the one who controls the change. So pwede ra gyud na magpaabot ka nga maigo ka sa bula sa volleyball, nga mawingig ka, o moingon ka, ato bangon ako ni, og ako aning mo, I will go out so that ako ang mubuot ug mo kontrolar sa kabag-uhan nga akong gusto. Asa may imuhang gusto, mahitabo sa imuhang. Unsa may pilion? Become a victim or become an agent of change? I tell you, we make things happen. Pwede gyud nga kita mo pili, kita ang mubuhat sa kausaban. Because you know, faith, pagtuo is not faith. Ang F-A-I-T-H, dili na siya mao ang F-A-T-E. Dili kami ingon nga, sige, bahala na. Kaya kanagong faith mang good, bahala. Ang pagtuo, dili na siya pamahala. Ang pagtuo, dili kami ingon nga, bahala na si Lord, bahala na lang, kisira-sira, whatever will be, will be. Huwag mo na kasagaran ang mindset sa kadaghanan nga naa sa church. Listen, faith is an action word. Dili siya nagpabilin no nga noun, nga pangalan lang, event lang. It's an action word. Muna ingon si James, show me your faith that doesn't work and I will show you my faith that works. Amen. Pakita sa ako ang pagtuo. Pagtuo nimo nga dili mo trabaho. O pakitaon ta ka sa akong pagtuo nga nagatrabaho. There are only 4 types of humans in the world. O gusto na ko i-remind sa imuha first. First, nga types of human o klase sa tao dire sa kalibutan. Number 1, moni ang mga tao nga they watch things happen. Nagtanaw lang sila sa kung unsa ang mga nanghitabo. Second, moni ang mga tao, there are those who let things happen. Ilahala pong gipasagdan nga mahitabo ning mga butanga. Wala sila nagtanaw, pasagdan lang po nila.
And third, there are those who ask, mangutana, what happened? Naigo na, what happened? Nabukulan na, usa pa nakasulti, usa pa na magmata, nahimasmasan. What happened? So muli mga taong nakatulog. And then there are those who are in the fourth group who make things happen. That fourth group, kining fourth group, mauni ang mga tao nga ni control sa kalibutan all the time. Mauni ang nagko-control sa circumstances sa usa sa atong palibot, sa ato ang nasod, sa ato ang komunidad, mauni ang mga tao. They are the one nga nagalihok kung unsa ang ilahang gusto mahitabo nga mga kausaban. Because whoever initiate change controls. Whoever initiate change controls your destiny. Kung kinsa gani ang nagasugod, naga-initiate, o kabaguhan sila ang nakakontrolar sa destinasyon ni ining usa ka lugar. And that leads me to my next point. Write it down. Write it down. An agent of change initiate the change they desire. Ang usa ka agent of change siya gyoy maguna sa kausaban nga iyahang gusto. And if you do not decide what happens, kung dili ka mo decision kung unsay imong gusto mahitabo, somebody else will. Kung dili ka, kung wala kayong pakialam, kung full victim ka lang, nailain nga mabuhat ana, mo kontrol o mo desisyon kung unsa ang gusto niya mahitabo. And this is a top series, no? Sa among pag-walian ni Bishop, lisod usahay. Because we are going to talk about people in the Philippines. We are talking about sa mga katawhan dire sa Pilipinas nga naay culture, mao ni ang kultura ha. Procrastination, timidity, and passivity. Passivity. Unsa man ning procrastination? Ugma na lang. Ugma. Pwede mabuhaton karon, ugma na lang. Muna nga nakadungog ko isa ka leader na ingon siya, this will be our last chance as a church. Kung di na to ni i-grab karon nga opportunity to really affect change, mag-rapture na lang ni ba? Pa-rapture na lang ni Lord, kay wa maingon na lang si Lord, wa man, mga tawa may response. Kay sunod na lang, ugma na lang, sunod na lang po tuig. Pwede na ka nga mula karon. Mo share ka sa good news of the kingdom. Adi pa man na siya mamatay, di lang sa nako adtuon. Procrastination. Di apat, timidity. Kanyang style nyo pa ulaw-ulaw. Pa-demure. Sikreto lang ko. Ibas pa lang unya ko. Di lang ko magsaba, pasagdan lang ko na to na sila diha. Grabe, bugbog sarado ng imuhang leader. Gibas nagmaayo. Wala man yung raman ta, kita nga mga Kristohanon. Pag Kristohanon ta, di ba, magpaubos raman ta. Wala nyo kay buhaton. Kining isa, ay kining ikatulo. Passivity. Meaning passive. Kung sabihin, ang opposite ng passive. Kabalo mo sa opposite sa passive? Active. Passive verb o active nga verb. So, mayong gani ka og passive. Wala lang.
Marubingan ka na ikaw, passive lang gani ka, wala na dyan ka, puyo, rayog ka. Apathetic lang ka, bisag unsa na ang nahitabo. Wala lang dyan kay pakialam. Ug daghan kayo na sa mga Pilipino. Bisan og grabe na kaayo, ang maklaro na gyud kaayo, ang corruption, wa lang gyud gihapoy buhaton. Kung unsay ginabuhat sa kadaghanan, dawato na lang pod. Unsaon ta man ingana namang gid ang ato ang gobyerno. Unsaon ta man ingani namang gid ang atong politika. Wala man gid tay mahimo ana. Wala na. Sa kung saan bagid nato na, sa kung saan ito palingkamot, tuwa na gyud tay kausapan. Dawato na lang gyud nato ni. Tama ko? Tama ko? Ngayon, dawato na lang po ni sa church. Di lang kita mag-apil-apil diha, kay di naman kuntaan na pwede mag-apil-apil diha. And that is why, unsa ang nahitabo? We let the world rule over us. Yung may naman gili kita apektado. Pagdaghay mga tao nga walay kausaban ang nahitabo sa ilahang mga kinabuhi kay dili maayo ang leadership. Kung dili maayo ang public safety nato, kung gipabayaan na, kay tuan na bulsa, kung unsa man ang budget ni ana para sa ato ang public safety. Unsay mahitabo nato? Pero tag dili ka apilon og kawat. Mayon tag dili ka apilon og saka og mga kawatan. Pero mauna nga magpa-cover gid mo always sa blood ni Jesus. Maula gid atong panlaban karon. Amen. Amen. Muna nga it's about time magmatatain na imong dapat pagmata. Kay daghan kaayo. Muyon ko sa imo sa Davao City alone. Daghan kaayo ang pauyon-uyon na lang. Gusto na lang nila pabayaan sa mga kamot. Sa mga leaders nga walay kahadlok sa Ginoo, ang kaugmaon sa ilahang mga anak. Lingia po taon ang imong anak. Unsang ilahang dangatan pag-abot sa panahon. Muna ang kultura sa ato isa na sa mga problema sa ato ang kultura. Passivity. And this is why we are victim of our own culture. Because ang church, we move too late. Usad pagong. Ang ato ang lihok. Nilihok man siguro ta, sobra pa siguro sa pagong. Kabalo mo sa pagong? Turtle. Bao. Ingana atong movement mo na nga late kaayo ta. The book of Proverbs says, he who does not work, his own land shall grow poor. Muna isulti. Ang usado ko ka tao nga dili mo trabaho diya sa iyang kaguliyong yuta, mapobre gid siya. As it's in the Bible, that means if you don't decide kung unsa ang imuhang gusto mahitabo sa imuhang yuta, somebody else will. So ang mutubo diha, sagbot. Ang mutubo diha, mga thorns and thistles. An agent of change is the one who initiates. If you don't control the change, somebody else will. If you don't initiate the change, somebody else will. Kung dili ikaw mag-una sa kabag-usaban o kabag-uhan, na ilaing mo buhat anak. Ug ikaw magpabilin ta. Magpabilin ta nga biktima sa ilang gibuhat.
Gusto ba ka, ana? Kung tanda doon yung tapad, gusto ka, ana? Biktima ka lang? Pukawa daw na siya. Pukawa na. Nakatulog na. Mga young people. Pero wala man gid siguro may hunahuna. Ang akong hunahuna ani nga maano lang nako to ako ang crush, makita lang nako okay na kaayo. Ako lang na ani nga makita lang ko makapost na ko og TikTok ani o maka-comment like sa ako ang tama na ni. Pagmata kabatanunan. Kamo ang paglaom ani nga nasod. Kung dili mo decision karon para sa inyong ugma. Kini nga generation ang resulta ni ini maoy inyuhang maani. So the mission of the church begins with a command to initiate change. So naagi tay option, but if you don't take the right one, no somebody else will again. So ang mission of the church was given by our Lord Jesus Christ and it's a command na naghatag sa ato og power to initiate. And it begins with the word go. Ganado? Everybody say it loud. Go! Ay, naaya, uy. Again. Say it louder! Shake the roof! Sama na, uy. Uyuga ang Davao City ina go! Again! That's the word, the first word na gigamit ni Ginoong Hesus. Go! That means nga naay nagtawag nimo, naay nagsugo nimo. Ayaw na sila hulata, ayaw na guwata ang invitation. And don't wait nga naapay mo ingon motivate sa imo nga go, pre, go lang. Don't go. No. Ay naguwata, nanay sugo sa Ginoong Hesus. Og niingon siya nga. Wag ka bantay. Unsa giingon? Pero kusog-kusog na. If someone tells you go, that means nga you are personally, nga ikaw mismo, personally ka, ginamotivate ni mo imong kauglingon. And you get active, not reactive. Dapat ikaw una ni-initiate, ug lakaw, jud ka mo, go, jud ka. Dili kay running conduson ka, kung itula ka, diya pa ka mo react, mao ba? Sige, ha? Oo. Amen. Kay mauna na siya. Go means, musugod ko o mga butang nga dapat na kong sugdan. Go means I start things. That's the secret. Muna ang sikreto sa usa ka agent of change. Naagyo kay sugdan. Muna mangutan ako sa imuha kung sa may imong gihulat. Nga nasulti naman galadaan si Ginoong Hesus. Go! O kamoy sumpay. And make disciples. Go! Nasulti si just go! Ambot niyo eh. Dugay yung makakatch. Go! Yun si Jesus. Gisugo na ng daan. Sa pamay mong gihulat. Itula ka, ang usa ka agent of change, dili siya reactive. Proactive siya. Siya ang mo-initiate o musugod sa kausaban. Gusto ko musulti sa inyo about going. Going, raba, is a dangerous thing because sa dihang mulakaw ka, when you go na, pag mo go na gani ka, ang mga tao mo expect sa imuha, mo adto sa imuha, nga maghunaon na, expect sila nga mo adto jud ka. Moabot ka. Kuha? Nakuha na nimo? Ang mga tao na expect ka mo adto jud ka ug mangutana sila sa imuha.
Na-expect sila nga moabot ka, unya mangutana sila sa imo, unsay imong buhaton, unsay imong gibuhat diri. Unsa di asa di ay padulong ni nga eklesiya. Unsa di ay purpose ani nga eklesiya. Asa di na siya padulong, asa man mo paingon, asa man mo padulong tanan. Unsa imong destiny? Mangutana gid ang mga tao. Sa dihang mo sanong ka, mayong ka nga go, I will go. I will start. Initiate, I will initiate change. Mo expect na sila nga moadto jud ka sa ila. Moadto ka sa ila ug mangutana sila asa man minimo dadon. Unsa di ang church? Asa di ay mo nga church padulong. Ug ngano man nga imo kong istoryahan, ana, asa di ay kunimo gusto dalon. Mangutana na sila sa imo ha. So you have to answer them. Amen. So, mangutana na sila sa imo ha as an eklesiya. Mangutana na sa kung unsa imong motibo. Mangutana na sila, why are you coming into politics? Unsa may imong itubag? Because he said, ingon ang among hari, go. Amen. Why are you getting involved? Nganong nag-businessman ka? Because ingon siya, bang atong itubag? Ingon manggod ang among hari nga, go. Because God says, go. If I don't go, somebody else can go. Ug di na ako, I will not be able, it might not be who I want to go. Basta nung dili mao ang ilahang padulungan. Dili mao ang ilahang mabuhat. Kuha na to? Kita, we are always, siguro kita naka-learn naman lang to no, ang mga Pilipino, naka-learn na lang yun, dawat-dawat na lang. Pero nasitag complain usahay, naunsa man yung among karsada, uy. Naunsa man yung among anong, uy. Sige lang tag, uy, naunsa man yung, uy. Naunsa man yung, uy. Pagkadabaw, robiyan na ng mahilig ug uy. Ang Cebuano sa Cebu, wala man sila uy. Matupo ko sa uban nga party sa kalibutan, wala sila yung nga uy. Kita dili ang naay uy. Naunsa naman ni uy? Naunsa man yung karsada uy? Naunsa man ni grabe naman ni ka-traffic uy? Naunsa man ni sige naman ni baha uy? Naunsa naman ni baha lamang kayo paliton uy? Naunsa naman ni uy? Sige lang uy. Naunsa naman ni uy? Sige to complain. What's wrong? What's wrong is because wala ta ni adto first. We refuse to get involved. That's why we are victim. But no more! Dili na! Ay na naman sugod, nga biktima lang gihapon ta. We are not victims. We are agents of change. Amen! Listen to this. God is the ultimate agent of change. Because the first statement in the entire Bible is initiation. Sige ingon dito, in the beginning, God created something. That's enough for me. Pwede na ko muli, gani. God didn't say, oh, akong hulaton bi, nga naay mahitabo. Akong hulaton bi, kung naabay, kinahanglan ako nga buhaton. No, naingon siya, I'm gonna create something. I will create something. Mo start ko from nothing, ug mo start ko with nothing, because I want to start something. Di na ta kinahanglan nga maghulat pa, nga naay mahitabo.
Amen! Di na ta maghulat nga maabot pa sa tuktok ang baha sa imong lugar. Bago ka mutabang o singgit og help, help na lang ka, help, help, help. It's about time nga you are a proactive. Start og change. Start something. Isang mag-start ka lang sa social media. Daghan kay kag friends diha. Pwede gayaan mo dayon. Padala sa iya ha. Jeremiah 29:11. God says to you, for I know the plans I have for you. And with that, pagkahuman ana, kumusta siya, kumusta ka? You are already starting something. And I hope may imo nang masabtan. In the beginning, God created. God initiate change. Ang Christ the Healer International Missions Movement, nagsugod ta the exact same way. We sat in our old house, dito sa Mahayag. O dito nagsugod mi og damgo. Dala mi sa Ginoo, gidala si Bishop sa tuktok sa bukid. Daghan ang niingon sa ako, ngalong imo di padala na mo imong bana didto. Dili man mao na iyang assignment. Probably in the future mao po na siya ang isulti ka bishop. Adunggan nato og gaina ang initiation. Ninyo uban sa inyo nagperma. Padagano ninyo si bishop pagka mayor. Daghan siguro miingon nga dili man wa man labot sa imong trabaho, bishop. No mag-apil-apil man kadiha. Ay na lang. Mingon siguro ang uban ni ana. Mo pud mo experience sa una. Inan ko nga naman nga dito man siya moadto ng kabukuran mga tribo. Wa man siya makuha sa mga tribo. Pagsigil man sila nagpangayo, dull out ra man ang ilahang ministry permanente. So ginan ko nga, badlo nga po na imong bana, uy. Wow, giingnan ko sila, gitubangan ako sila. You know what, Reverend, kay Reverend man tuloy sa ako, Pastor, kung akong pugngan si Bishop. Nga, dili ra ba ako'y nakadungog? Dili ako'y nakadungog sa tawag sa iyang moadto siya anang lugara. Ang ako lang naibalaan nga nakahibalo siya with og 100% nga gitawag siya anang lugara. Kinsa man ko nga mobabag di ko gusto mahimong para kay Job, asawa ni Job. Nga mingon nagkagabi na kalisod-lisod na kayo na to, di nga sigba magyapon kag tuman anang imong Dios. Nga namuwalakad pa magyapon ka ng imong Dios. Di ko gusto mahimong anak, pastor. Di ko gusto mahimong murag asawa ni Job. Dili ko pwedeng mubabag kung asa gitawag ang ako ang bana. It's so hard. Lisod kayo, biyaan lang me. But for the sake sa tawag, all out support me. The whole family. Apil me, damay me. Sa walay kaunay, sa buntag, para lamang nga maipon ang amoang tag-isa ka kilo or isa ka salmunan o isa ka sopahan para lamang madala o mabaon ni Bishop panghatag sa mga tao. Sing ato nga kamay. Dili mi mag-sugar agay itog brown sugar agay itog tubig ang para kay karis inamnon. Dalon pa ganyan niya sa bukid kay para main na lang na mapatami sa kape nga dadon ni Bishop para iya panghatag didto. Pwede mo kaon mig noodles, kaon mo pag mig noodles, pero iyang dalon ang noodles. Dito sa kabukiran. Kung dili ko pwede mo pugong, kapag kaon man ato ni. Ano siya? Ano ko mong pugnan? Tawag sa Ginoo sa iya, og nasa iyang kasing-kasing ang pag-ato ni adto sa mga kabukiran. Pagwalay sa mga tao nga wala pa kadungog sa pulong sa Ginoo.
Ingana ang gisugdan sa Christ the Healer International Missions Movement. Hangtod ni abuta sa Madayaw, hangtod nga ni abuta Victoria Plaza, hangtod ni abuta ni ini nga dapit. Pareho lang gihapon. Ang cry out sa amo ang mga kasing-kasing. Nga, Lord, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Lord, ang imong gingharian, ang imong pagkamatarong mapatuman. Ang tinuod nga kausaban. Cry out na nato na, pila ka tuig na itong ampo, nga doon ay tinuod na kausaban. Dili piki nga kausaban. Dili kay manghiram na lang katungod sa kahadlok. Di na lang tamusulti yung sa tinuod tungod kinahadlok ta. Nga isa ta sa mahimong casualty. Di na lang tamusulti. If we will remain that way, walay mahitabo nga kausaban nga tinuod. That's why we decided as a couple to start from nothing. Without any support from the traditional denomination and mission groups, foreign support, we defy the norm. Kay mo na ang normal pag magsugod kag trabaho, kinahanglan ka og foreign support. But I tell you, tungod kay naa sa among kasing-kasing, kung gitawag mi sa Ginoo niya nga buluhaton, siya ang musupragar kung unsa ang among gipangkinahanglan. 2009 nagsugod ta. We never bisag singkong kusing. Wala mi nagadepende sa unsa nga foreign support. Nisalig mi sa Ginoo nga nagtawag kanamo. Gusto mi og tinuod nga kausaban sa katawhan sa Davao City. And I hope masabtan ninyo na nga hangtod karong taknaa. Maulang gihapon na ang cry out sa amo ang mga kasing-kasing. Sa hilisod. Dili basta-basta magdesisyon o mag-release. Labi na sa amahan sa pamilya. We know, makuhaan ang iyang mga oras para sa amua. Makuhaan ang iyang oras para sa inyuha. But kinsamon ko, kinsami nga pamilya, nga mong idalo, kung mo itawag sa Ginoo, sa inyuhang bishop. Ano nga tabang mag-ampo? Tabang mag-ampo, wala man tayo laing agenda dere. Wala tayo laing agenda. Kausaban. Ug mapatuman kung unsa ang plano o gusto sa Ginoo nga future and hope. Paglaom nga atong mahatag ni atong mga tao nga nawad ang nagpaglaom sa sistema nga atong gikasadlakan isip mga Pilipino. Filipinos are worth dying for. But I tell you, kita nga naa sa gingharian sa Dios, Filipinos. The Filipino nation is worth living for. Ready ta magpakamatay ug dili mo patay. Matredy po ta mo kinabuhi alang sa tinuod na kausaban. Kung maghulat ta, waiting makes you a victim. Hoping makes you a prisoner. And if there's one thing you leave this meeting with, if there's one thing nga inyong biyaan ni ini nga meeting karon, atong panimbahon karon, if it's going to be, it's up to me. Kung mao lang desisyonan lang nimo karon, kung mauna ang mahitabo, it's up to me di ay ni tanan. Taga-depende na sa imong desisyon karon. Again, if it's going to be, it's up to me. Pasahanan ninyo, say it loud. Say it loud, if it's going to be, it's up to me. If it's going to be, it's up to me. If it's going to be, it's up to me.
If it's going to be, it's up to me. Great Commission had to start somewhere. It has to start with somebody. Amen. Amen. Nag-initiate na si Lord. Naingon na siya in the beginning. Everybody say, the beginning. In other words, God began the beginning. When He began it. Iyang gibuhat. Amen. Gisugdan niya. There was no beginning to stop. He started. Ayaw sugdi nga muundang ka. Na nakigibuhat karon para sa kausaban. Ay nagundang ina. Padayon ta to win souls and make disciples. Everybody say, proactive. Proactive. It means, ang proactive, it means, I'm going to start something. Na ako'y sugdan. Ing na mong tapad, na ako'y sugdan. Kumbinsihan na siya, na ako'y sugdan. Kumbinsihan na siya, kaya masigura siya kumbinsi. Ang imong kay, na ako'y sugdan. Yeah. Sultina siya with all conviction, na ako'y sugdan. Hallelujah! Everybody say, go! Kinahanglang mo go taan eh. Because if you don't act, somebody else will. Amen. Amen. So meaning, ana, you start something, and the finish is up to God. Because the battle belongs to the Lord. Meaning, don't be a victim of change, but be an agent of change. Hallelujah! Unsa ang success sa kinabuhi? Number 1, the secret to life is effective management of time and change. Effective management sa time and change. And we have to manage change ourselves. Kita mo change. Gusto taog a successful nga kinabuhi. And we make sure the time we use it, we're managing it. Kita ang naga-manage sa atong paggamit. Labi na ang pag-control sa change. Number 2, the principal key to management of time and change is planning. We plan it. We also have to manage change by making a plan. Plan to do something next month, next day. But the great start or beginning is now. Ingnan na imong tapad now na. Ay nalagi pag-procrastinate. Now na. Kinahanglang mag-repent na ng imong nahuna karon na tinuod nga repentance. Meaning, na ano ko'y planuhon. In other words, number 3, planning is the most important principle of success in life. Planning is the most important prinsipyo sa atoang kinabuhi. Sa ikaw, kung gusto ka, adunay successful, mahimo kang gusto kang mahimong successful ka sa kinabuhi, planuhan na. Aron nga ikaw, because, kung sabihin na ngayon planuhon, because ikaw man na mo control sa change. Amen? Ingon sa Proverbs chapter 24, verse 27. Proverbs 24, 27, siguro wala diha, no? But ingon siya dira, do your planning and prepare your fields before building your house. Amen? Do your planning and prepare yourself before building your future. Amen.
Plan it out. Plan it out. Number 4, the only regulator of time and change is planning. Siya na ang nag-regulate kung sa kapaspas, kung unsa kahinay. Planning na. Strategic plan ang imuhang life. Bisag sa ministry, di lang sa ministry, kita sa ministry nato, nag-strategic planning kita every year. We analyze, nagsuwata, unsa atong strength, unsa atong weakness. Kuha na to? We plan. Because number 5, without a plan, time and change will ruin your life. Because someone else mubuhat ana. And whatever you do, ingon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ecclesiastes 9:10. Palihog ko ato ang media. Whatever you do well. Sagun sa imong buhaton, buhata og tarong. For when you go to the grave, kay og mamatay na ta, there will be no work, or planning, or knowledge, or wisdom. Wala na ning tanan. Mao na nga. Ug dili pa, wala pa nahuman ug wala pa natuman kung unsa ang gihatag sa Ginoo nga future nimo. Ayaw sa og kamatay. Ayaw pataka og kamatay kung biktima ka pa sa kausapan. Kay dili na mo'y plano sa Ginoo sa imo, biktima ka lang. So unsa daw? Bisag unsa imong buhaton, Ecclesiastes 9:10. Whatever you do well. Kung unsa imong ginabuhat, buhatan na og tarong. Kay kung moadto na ka sa lubnganan, wala na trabaho, wala na pagplano, wala na dito'y kaalam, wala na dito'y kahibalo. Siyempre, patay na God. Nakuha ko ninyo? Buti pasabot kining tanan. Para lang ni tawag na, for earth use only. Salamat. I hope nga na-stir up ka. Because you know, I am stirred up today. Amen. So manindog tang tanan. As we pray right now, duol ta sa Ginoo karon. Sama sa inyong pag-respond, kagaina, sa dihang niingon ka nga, niingon sa Isaiah, who will go for us? Who will go? Pwede ba mo ingon ka, Lord? Yes, Lord, I am going. I am going, Lord. I will no longer deal na po kami mong biktima. But Lord, I am going to be an agent of change. I am going to be an agent of change. Pamalandong igsuon. Even as I pray right now with this prayer. Oh, Father God, thank you so much. Ako pag-ampo, Ginoong mga kasing-kasing sa imong mga katawan, may mong sama ni Joseph. Nga willing mo biya sa iyahang sapot. To let go sa iyahang cloak. Ug mo-obey ka na mo. I pray, Lord God, nga naisama kang Jonah, gikan niini nga karon. Nga mo ignore first. Siguro mo ignore nga mi nga Lord, dili na ko kaya. Lord, sila na lang. Siguro sama kay Jonah, mingon nga.
Ugma na lang, Lord. At later on mo decide nga buhaton ako ni I better do this. I better do this, Lord. I better do this. Because whatever we do, Lord, bisag unsang among buhaton o Dios, makaluwas ni sa amuang syudad. Bisag unsang among buhaton, Ginoo, sa pagtuman nga mulakaw, makaluwas ni sa amuang nasod. It can save, Lord, our whole nation. It can even save a generation. Sama sa gibuhat ni Abraham, Lord. To save a next generation. Oh Lord, let us decide. Hinaot ka mo decision kami karong adlaw. Ibig ang uban ka ng Lord, nagbarug dinha sa amo ang mga gibarugan, sa amo ang mga lingkuranan. Lord God, dili mi magpabilin. Dili mi magpabilin nga mutan-aw lang kung sa mga nangitabo sa among palibot. Magpabilin nga biktima sa amo ang mga sirkumstansya. Biktima sa kausapan. Ang ginabuhat o ginakontrol sa mga tao. Nga wala kahadlok kanimo. Lord, we are coming out. We are coming out from our comfort zone. We are going down to the field. And we are going to play this game fair and square. We are going to get involved, Lord. We are going to say no more. Will anyone else decide for my future? Oh God, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Tudluin mi unsaon nga mahimo mang ultimate nga initiator sama kanimo. Tudluin mi mahimasama kami kanimo, Dios, our Abba. Tudluin mi. But as you said, I so love the world. So I will initiate change. I will send my only begotten Son to save the world. I so love the world. Wala ka nahimulang na all para na mo. You didn't feel sorry for the world, Lord. You so love the world. Wala ka lang naluoy sa kalibutan. Nabuhat ka, Ginoo, sa kabutang. Imong gipadala ang imong bugtong anak. Nag-initiate sa process sa kabaguhan. Lord God, we might sacrifice something so special to us. But so are you, Lord. You have given up so much because you want to initiate change. Taga-imi, Ginoo, the same nga Espiritu sama sa imong Espiritu. Wala lang mi, Ginoo, naluoy sa muang palibot, naluoy sa mga tao. Kabili, Ginoo, kumugigong maaw. We love you. We love our fellow men. And we love this nation. We love this nation, Lord. That we want to do. Wala ka kami, Ginoo, to effect change. Even though, Ginoo, kalimutan na wala may resipunan sa imuha. Wala nila masabtan ang imong kasing-kasing. Siguro yung anak, Lord, ang mahitabo na mo, dili may masabtan. Siguro, Lord, i-persecute pa ang amo ang mga intensyon. I-question ang among intensyon. Magsalamat to Diyos. Mudaog ka. Mudaog ka, Lord, sa among mga kinabuhi.
Mudaog ka, Lord, sa among mga kinabuhi. Lord God, we repent nga nahimo mi Ginoong apathetic, Lord, sa kausapan. No more, Lord, the church will sleep. No more church, the church will become always a victim. But the church, Lord God, will arise. Will arise and become an agent of change. Lord, give us that same passion today. And may, oh God, my prayer for your people. Sa imong makatauhan na ini nga servisyo. Siguro na ay mga desisyon sa among mga leaders. Sa malabot na mga adlaw. We pray, Lord God, that you will prepare our hearts and our minds, Lord. Na masaktan nila kung unsang intention sa imuhang kasing-kasing. I pray that out of these people, Lord, nga nag-decisions nga mo go and make a difference in the world. They will become people. Daghan ang mahimo nga mga ministries of reconciliation. Daghan Ginoo kanila ang mahimo nga adunay masugdan nga ministry. Daghan kini kanila nga adunay masugdan nga mga house churches. Daghan kanila, Lord God, daghan ang masugdan nga mga trabaho, ministry in the different parts of Davao City. Salamat kayo, O Diyos. Ikaw ang mapataas sa among ang mga kinabuhi. Ikaw ang mapasidunggan. Walay laing pangalan, Lord. Ang among ipataas. Dili ang denomination, dili ang church, dili ang Christ the Healer, even dili ang Love Philippines Movement. Lord, ikaw ang mapataas sa amo ang mga kinabuhi. Salamat kayo, O God. Siliwi ang among kasing-kasing. Nagaig ka iso. And all God's people say, Amen and Amen. In the book of Malachi, chapter 3, verse 10, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Kingdom citizens, be excited to become a showcase of God's greater global glory. Let us obey God's word by returning our tithes and giving our best offering to Him. Let's go! Hallelujah! Come on, let's celebrate! Ating way ba atong mga offering dyan sa Lord? Hey! Greatest day in history, deadest beating, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Hey! The empty cross, the empty grave, love eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is Come on, let's shout, He's alive! He's alive. Hello, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh no, no, forever I am changed. Come on, everybody, let's sing! When I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Yes, sir!
joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Come on! Let's shout He's alive! He's alive. Yeah, no. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hallelujah. Oh, no, no. Forever. Kingdom citizens, let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga katawhan nga padayon Ginoo naka-eksperyensya sa kadagaya o sa imong Ginoong provision nga na kanila even in these tithes and offering, Lord, sign ni Ginoo, sinyales na ikaw nagapanalangin kanila og padayon. Wala nimo pabayai ang imong mga anak. And even as I apply your blood from the crown of thorns to these tithes and offering, I declare, Father, that you will give them the abundance that they need. Even, Lord, freedom from toil. I declare, Lord God, the anointing for less effort but great result. And I declare, Lord, that every time, Lord God, everything that their hands finds to do, it will prosper. Imong i-prosper, imong panalanginan, imong pauswagon ang ilang mga kinabuhi. Tagay sila sa kaalam. The anointing for wealth, dihog, and the power to get wealth, Lord. Manaa sa ilang mga kinabuhi. Protection, Lord, as I apply your blood sa ilang mga kinabuhi, O God. Walay bisag unsa nga buhat, plano sa enemy nga makapanghilabot kanila. O sa ilahang property, sa ilang tibuok pamilya, ilang mga ginikan, ang mga anak, Lord, walay makapanghilabot kanila. Akong gigapos ang tanang plano sa yawa sa pag-destroy sa ilang mga kinabuhi, pagkawat sa mga panalangin, nga imong giandam alang sa imong mga kaanakan. They will be prosperous. And they will continue to be a showcase of your great glory. As you raise your hands towards heaven as I declare this priestly blessing, Oye barike ka Adonai biyashmareka. Oye ayer Adonai panabaleka bikunika. Yes, Adonai panabaleka biyasameleka shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, walay makulang. Nothing broken, and great wealth and ang tanang pabor sa Dios manaa kanimo. Kingdom life alang kaninyong tanan. Kung mga tanan magaingon. Amen. 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 For our announcement, please take note, leadership group meeting, that would be per network. Make sure you are always connected to your leaders. And Holy Spirit University, nag-start na po ang ating class. Please take note, that would be at Anda Rizal Center, 2nd floor. We have a designated function area. Naagyod tayo kuha na place para gyud sa tong HSU mapahingusgan nato. So please, ayaw mo absent, eskwela gyud mong tarong. Apil na sa atong HSU class, that would be at Anda Rizal Center, 2nd floor. Our schedule for SOD 1, SOD 2, SOD 3, and SOD 4 are flashed on the screen. And next announcement, Simbalay tayo next Sunday. Again, leaders, please take note, Simbalay tayo next Sunday. So, kita-kits tayo via Zoom at exactly 9 a.m.
a.m. Again, 9 a.m. via Zoom. Simbalay tayo next Sunday. That's it for our announcement. God bless everyone. You can have your group huddles outside so that we can give way for our 5th service. God bless and shalom.